Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito, mga kapatid kong star viewers? Welcome back. Medyo drain ang energy ko ngayon. Alam niyo ba, nakapag-reading ako ng dalawa lately. And then later on, wala palang boses. So I have to redo it again. Maybe may nagbago na energy. And that's why kailangan kong maggagawa ng panibagong reading. Palpak na naman. So, kaya nga talaga minsan ayaw kong gumamit ng microphone eh. Anyway, ganun talaga, siguro may nagbagong energy. So again guys, collective reading po ito. General reading, kunin nyo lang mga kapatid kung saan kayo nakaka-resonate, kung hindi naman para yun sa iba nating mga collective, mga kapatid nating nanonood dito. Huwag nyo pong lahatin, no? Love, love, love lang po tayo dito sa ating YouTube channel, The Star Talking Tarot. Welcome back, and thank you sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa aking YouTube channel, The Star Talking Tarot. Na-appreciate ko po kayong lahat dito. Alright, someone is heavily thinking about you, mga kapatid. Alamin natin. Kasi kanina meron akong King of Cups. Yeah. King of Cups, heavily thinking about you from afar. This person is spying on you. There could be like a LDR. Yeah, may LDR dito sa inyo. Or walang pag-uusap. Yeah. Two of Wands. Maybe may third party sa inyo dito, or you could be dealing with a soulmate kasi meron tong spiritual message yung iba dito sa inyo. Maybe this person thinking about you heavily because spirituality na awakening siya. May paggising sa kanya yung iba dito. Okay. You could be psychic awaken, spiritually awaken, nagising ka na, mas matured ka. Whenever you somehow is like a telepathy. Yeah, telepathy na nasa-sense mo siya. Maybe somehow ay naalala mo siya or nakikita mo siya sa panaginip or nakakaramdam ka. And same thing, this person's thinking about you heavily. Especially if you are psychically awakened, spiritually awakened. You are energetically sensing this person. Nasi-sense mo siya, nakukuha mo yung energy niya. And that's why heavily this person's thinking about you. It's like para bang hinihila siya energetically. Something about your connection between you and this person. Whoever this person is, it could be work. Yeah. Partner. Siguro marriage. Kung marriage ka sa taong ito, maybe kung ikaw itong married na nanonood na, and LDR, maybe this person's thinking about you. You could be dealing with your soulmate here. Yeah, soulmate, and it could be coworker, yung iba dito. Yeah. Meron dito sa inyo, maybe long distance. Yeah, maybe this person left you behind. Maybe ang taong ito ay iniwan ka sa ere or ginost ka, no communication. And that's why this person's thinking about you heavily. Maybe I don't know what this person's thinking about you. Alright. Spirit Angels, what is person thinking heavily sa ating mga collective? Bakit nga ba? Yeah, oh my God. Two of Wands. What is this Two of Wands? Why this person's thinking to our collective heavily? Bakit ang lalim ng iniisip ng taong ito sa ating mga collective? Okay. The Swords. Could be married. Maybe this person's thinking about you heavily dahil this person wants, I don't know, this person wants you back. Meron naman dito, your partner is thinking about you heavily. Maybe this person wants to offer you marriage, achievement, offer. Maybe this person's going to tell you a good news. Baka may gusto siyang i-open up sa inyo. Maybe this person can't tell you yet the good news or plan. Baka may uuwi dito. That could be a good news, no? Kung ikaw itong LDR, malayo kayo sa isa't isa, maybe this person want to tell you na good news dahil makakauwi na rin ako. Magkikita na rin tayo kasi meron itong pagkikita. Reconciliation, family, wish fulfillment sa inyo. Finally, mag-reunite na rin kayo. And that's why this person's thinking about you heavily kasi may uuwi dito. Can't wait to tell you na uuwi na ako. Malapit na ako makakauwi. Malapit na tayo magkikita. Malapit na mabuo ang ating pangarap. This person's wishing you. Kasi kanina, may nakuha akong King of Cups and
The star, wish fulfillment. Ikaw ang pinapangarap ng taong ito. LDR, meron naman dito na a soulmate, person thinking about you, holding on. Pinapangarap ka, hoping na may pagkikita pa sa inyo. If recently wala kayo pagkita, walang communication, this person's hoping or wishing to communicate with you, having communication with you. Magkakaroon muli kayo ng pag-uusap or magkikitag muli. Siguro ayaw mo na sa taong ito or hindi mo siya kinakausap. Maybe you are becoming more grounded or private. Mas naging private ka. Hindi mo pinapaalam sa taong ito ang iyong mga pangyayari, ang mga ganap mo. Meron kasi ditong no communication. Yeah. Siguro dahil iniwan, like again may ghosting dito. Siguro ikaw tong nang iwan dahil alamin natin kung ikaw tong nang iwan. If you left this person or not talking to this person, ano yung reason mo? Bakit hindi mo siya kinausap? Okay. The reason siguro dahil, I don't know, this could be your childhood. Siguro ang tawag ito, childhood friend from the past. Or maybe ang taong ito ay hindi ka interesado sa taong ito dahil masyado pang bata. This could be related sa age, sa edad ninyo. Or that could be the reason kaya hindi kayo nag-uusap. I don't know, kasi marami ako nakukuha energy dito. No communication or hindi ka interesado sa kanya dahil sa edad or childish. But there's like a pure love from the past. This could be past dito. Mixed energy tayo kapatid ha. Pure love. Kaya lang, maybe that time na nagkilala kayo, if this is about past, the reason siguro na nagkaroon ng breakup situation, no communication, dahil hindi kayo nagkakaintindihan or iba yung beliefs ninyo. Sabihin natin Muslim siya naman, ikaw naman ay Katoliko. That could be. Or dahil mas bata ka sa kanya or maybe this person's old, may edad na. That could be the reason na walang communication, breakup situation, or pangiiwan, ghosting. Iniwan ka sa ere. Like again guys, mixed communication, mixed energy tayo dito. This could be you or this could be the person na nakadeal mo ngayon. The person na heavily iniisip ka niya. Ang lalim-lalim ng iniisip niya sa inyo ngayon or ikaw ang laman ng isip niya recently. And you might be not interested yung iba dito. Kasi napaka-childish ng taong ito. Or ibang paniniwala niya. Or siguro may mga conflict. No? May conflict sa inyo. Mahirap din kasi kadil yung bata pa yan, no? Yeah. Kasi kung ikaw itong napaka-matured, karamihan sa inyo dito guys, mga kapatid, most likely sa inyo, napaka-matured ninyo. Kaya nga nagustuhan ka ng taong ito. O siguro mahilig ang taong ito sa matured na tao na katulad ninyo. Kaya siguro may mga late na siyang realization. Maybe siguro ang taong ito ay committed na. Siguro iba ang pinili niya. Akala niya, I don't know, something about like delusion, no? Or somehow is, akala niya, or sabihin natin dalawa kayong opportunity o sa kanya or pipiliin. Dalawa kayo sa buhay niya. But then somehow, dahil sa edad niyo siguro, or sa appearance, sa looks, no? Mas maganda siguro yung taong iyon kaysa sa iyo. But then later on, time flies, na-realize niya na mas ikaw pala yung dapat pipiliin niya. Meron kasi ditong pagsisisi. Maybe this person is like watching you from afar. Maybe may iba ka na. Siguro ikaw tong ipinagpalit mo siya sa iba. Or meron naman ditong kinarma din siguro dahil hindi siya naniniwala sa iyo. Dahil siguro mas pinili yung iba dahil maganda yung opportunity or offer sa kanya. Tuloy nagsisisi siya. Kaya siguro gusto niya mag-sorry. An apology. Meron tong realization. Nagalit ka siguro sa taong ito dahil ipinagpalit ka niya sa iba.
Meron naman kasi dito na it's too late na. Late na na-realize niya na mali pala siya. Na-realize niya na ikaw pala dapat ang pinili niya. Yeah. Kasi ngayon, na-stuck na siya kasi meron tong marriage. Yeah, there's a moment na kino-compare niya ang sarili niya sa inyo. Or kino-compare niya yung partner, sabihin natin na partner na siya, no, as an example mga kapatid. Sabihin natin na partner, ibang partner na ang pinili niya. Or in a relationship siya. Then, when this person sees you from afar, balita, nakikibalita siguro sa pamilya mo, maybe this person's a good friend with your family or friends, or siguro sa social media, there's a time na kinukumpara ka niya doon sa person na napili niya. Or there's a time na kinukumpara niya yung family niya ngayon, kung anong meron niya siya ngayon, sa iyo. Kung married ka, married din siya, there's a time na kinukumpare niya. But this person is like, meron kasi dito nagsiselos ba? Or may mga what if siya. What if na ikaw pala ang naging asawa niya? What if pala na ikaw yung napili niya? Di sana'y naging masaya siya sa inyo. Like again, late realization, may mga self-reflection siya ngayon, no? May mga awaken, paggising. Parang sinampal siya ng katotohanan na mali pala yung pinili niya, na mali pala yung ginagawa niya sa buhay or noon. Kaya lang, stuck na. There's a time na gusto siyang ng, ano ba tawag to? Gusto niya ng freedom. Siguro hindi siya masaya sa na-experience niya ngayon. May mga katotohanan na na-realize niya na mali pala yung pinili niya. Nagsisisi siya. There's a time na gusto niyang iwan tong taong kasama niya. I don't know who is this person na kasama niya, but alamin natin yung anong totoong feelings niya sa inyo. Spirit Angels, ano ang totoong feelings ng taong ito sa ating mga collective? True feelings ng taong ito na iniisip ang ating collective. True feelings. Okay. Six of Pentacles. Tulong. Yeah, this person, kasi nakikita niya na malaking tulong ka sa kanya. I think this person doesn't like, okay, may nakukuha akong energy na maybe mayaman siya, may pera siya, stable siya, or whatever this person done, napaka-successful. Maybe this person doesn't choose you dahil baka pera lang ang habol mo sa kanya. Or baka dahil user ka, sabihin natin user ka. But then again, na-realize niya, mali pala. Nagkakamali pala siya. Nagsisisi siya. Dahil, dahil nga siguro may option siyang iba. Nagkaroon siguro siya ng option sa iba and ito siguro iniisip niya noon sa inyo. Kaya hindi kanya pinili. Dahil baka gagamitin mo lang siya. Yun pala ay mali. Dapat pala siya pala yung tumulong sa inyo. Dapat pala may pagtutulungan sa inyo. Tisin sana'y magiging balanse, no? Yeah. Meron kasi dito hindi kanya pinapansin talaga or hindi niya binibigyang pansin ang connection ninyo. Like again, realization, paggigising. Soulmate, realization. Kaya tuloy hanggang tingin na lang siya sa inyo. Spying on you from afar. Kaya nga sa inyo dito, ayaw mo siyang kausapin. Siguro betrayal. Like again, betrayal, it could be third party, or ex, or siguro hindi ka binigyang pansin ng taong ito, or hindi ka pinakinggan, dahil pinakinggan niya yung ibang tao kaysa sa inyo. And now this person's thinking about you heavily. Napaka-stable mo, matured, mas gumaganda ka, mas naging stable ka. Nakikita ng taong ito ang mga achievement mo. This person is so proud of you. Yeah, connection. Still attracted. Attractive pa rin siya sa inyo. Yeah. And that's why this person's watching you at inspired. Mas na-inspired siya sa inyo. Okay. So, yes or no na tayo. Before that, alamin natin kung ano yung mga
Okay. Ano yung zodiac sign niya? Spirit guide angels, who is this person heavily thinking to our collective? Who is this person? Okay, secret. Secret admirer. This person secretly watching you, spying you, thinking about you heavily. Maybe this person single, you could be dealing young. Like again, age, no? May edad. It could be, you could be young. This person could be may edad na siguro siya, or maybe you are young. You could be younger than this person, and this person could be older than you. Or foreigner. May pagkakaiba sa inyo dito. But this person is watching you, admiring you, na-inspired siya sa inyo. Ano pa? Kaya, yeah. Kaya lately, ikaw ang laman ng isipan niya. Okay. Who's this person heavily thinking to our collective? Inspired. 11, maybe this person's for the month of 11, mag-reach out, going to talk to you, maybe friendship, gustong maging kaibigan mo, or mag-offer ng friendship, tulong, Taurus, you could be dealing Taurus. Yeah, Taurus, May. Okay, ano pa? 12, December. Maybe this, again, December, 12, maybe this could be days. 12 days, 11 days, maybe this person is going to reach out, mag-communicate sa inyo. Like again, your partner, there will be soulmate sa inyo. And like again, kung ikaw itong in a relationship na, your partner heavily thinking about you, wants to offer you, or mas nagiging attractive siya, no? Sexually, yung iba dito, very specific. Your partner right now, heavily thinking about you sexually. Wow. Okay, number 3. Okay, 3, could be March. Sagittarius, yung iba dito, Capricorn, thinking about you heavily. Like again, secret admirer. Yeah, Libra. So, confirm. These are the people thinking about you heavily. Ikaw ang laman ng isipan niya. May nagsisisi dito. Mayroon namang inspired. Secret admirer. Ano pa? What about initials? Initials? Okay, initials. L, A. Who is this person? V, W, or M. Ano pa? Who is this person secretly admiring or thinking about our collective? Letter G, L. Okay. It could be general manager, thinking about you. T, kasi meron ako nakuha GM. T, A. Ano pa? F. Okay. Someone here wants to have sex with you. I'm sorry guys, lalong-lalo na kung partner ninyo, in-admire ka. This person's very attractive to you physically. Yung iba dito. And that's why this person thinking about you heavily. Napaka-attractive mo pa rin. Yeah, kahit na may anak ka na, kung ikaw to may anak na, or in general, as an individual, this person thinking about you heavily because sexually this person is into you, attractive to you. Alright? So, final message, yes or no? Bago mag-end ang reading na ito, mag-isip kayo ng anything na itatanong ninyo, and the answer will be yes or no. Spirit guide angels, yes or no sa ating mga collective? Yes or no? Okay, yes. Returning to one's roots. Like again, may magbabalik dito or may uuwi. Children, childhood memories, past, influence, yearning, homesickness, nostalgia, reunions, playfulness, youthfulness, innocence, creativity, kindness, goodwill, simplicity. Like again, ang gusto ng taong ito sa inyo or mas na-inspire siya sa inyo or na-in-love siya sa inyo dahil sa pagiging simpleng tao mo, pagiging mabait mo, matulungin, no? Meron naman dito, this person's could be your childhood friend or ama na yung mga anak or your current partner, or this could be like again, ama na yung mga anak, I'm getting an ex, heavily thinking about you, wants to propose or wants to be friend with you or closer to you. Yeah, gusto mapalapit sa inyo. Yeah, maybe this person thinking about you heavily para mag-offer ng new beginning. No? This person wish nyo, pinapangarap ka ng taong ito. Pinapangarap niya na magkaroon ng communication, magbabalik muli, tanggapin mo siya sana, at meron naman dito na pinapangarap na magsama kayong muli, no? Friendship could be yung iba dito. And this person can't wait to see you in person, to be with you. Yan ang pangarap niya. Pangarap niya na ikaw ang, meron naman kasi ditong pangarap na na-achieve niya, no? Lalong-lalo na kung marriage na commitment.
Yeah, kung asawa mo ito. I'm getting like ang asawa mo, ikaw talaga yung wish fulfillment niya. Ikaw talagang pangarap ng buhay niya. So, this person will be more attractive. So, mas nagiging attractive siya sa inyo or mas nag-attract ka sa kanya. So, whenever this person thinking about you, this person wants to have or making love with you. And yeah, so this person's heavily thinking about you and wish you the best and may bigay yung dapat niyang ibibigay or offer sa inyo. No? Love, money, support, or gift. Merong magbabalik dito, an ex siguro, an admirer, yes, wish you to be their partner, relationship, yeah, okay, or marriage. Ikaw talagang pangarap ng taong ito. That's why this person thinking about you or manifesting you heavily. Alright, so hanggang dito na mga kapatid. And again, guys, psychically, you are sensing this person. And is confirmed. If lately, ikaw ay iniisip mo siya, whoever you're thinking right now, energetically, you might be sensing this person. Kasi meron tayo itong energetically, you are sensing this person. There could be a soul bond connection ng taong ito. Alright, so hanggang dito na mga kapatid. I do hope nag-enjoy ka sa reading nito. I love you guys and good luck and thank you for everything. Bye!